Magandang umaga po. Magandang umaga. Amen. Happy birthday, Ate Yas. Hindi kami nakadalo kahapon, Ate Yas. Pero nakibahagi kami sa pakiramdam namin, kumain na kami kasi nakita ko yung birthday gum din. Dalawa, nakita ko yung nag-enjoy eh. Di ba, sabi nila, may nag-comment pa eh. Ang sarap daw ng tulog niya. Kasi busog na busog na busog. Yung parang busog na rin ang pakiramdam ko eh pagkakatulog. Kaya po And then advance happy birthday kay Ma'am Julia sa Tuesday po. Tuesday. ayun na lapit lang sa akin. O aga nung pagbati ni Sir Edmond eh. Pero may gina yung maaga kay Sir. Baka lumampas. Mahirap makalimutan yung Sir. Tama. Baka mag-sorry tayo din. Sabihin, wala ka ba lang naalala? Lumampas na! Diba? Tapos, ang mga birthday talaga ng mga babae, huwag yung kakalimutan niya. Amen. Dapat yung anniversary. Kaya wise po yung ginawa niyo sa kasal eh. Hindi ko makakalimutan na sa sing-sing ko eh. Ayan. Nakalagay sa sing-sing namin. Para hindi namin makakalimutan. Okay. So, nakita ko pala yung post ng kapatiran kapon. Sarap doon ang tulog. Kaya pakiramdam ko na rin noon, kahit nasa trabaho kami ni Papsi, busog na rin kami. Kasi nakita kong busog na yung mga... Kaya na-late kasi sobrang sarap ng tulog. At ang dami pa. 2 Thessalonians chapter 3 verse 13. Namiss ko tuloy si Mami Bessie. Amen. Amen. Sa checkpoint si Mami Bessie. Miss ko rin tuloy. Miss ko rin. Amen. Miss you ba? Mami Bessie, if you're watching, wish you were here. Wala. Ayaw ko na sabihin din. Kung kayo updated sa GC, alam niyo na. Wala. Pero ganun pa nga, pilitin natin magsaya kahit wala. Amen. Yung nakakalaw ba yan? 2 Thessalonians chapter 3 verse 13. Isang verse lamang po, basahin ko. Sundan niyo na lang po ako. Kung nandiyan na kayo sa amen. Amen. Sabi niyan mga kapatid. But ye, brethren, be not weary in well-doing. A letter of Apostle Paul to the Thessalonian churches. So, malinaw na kinakausap ko dito mga kapatid is the believers. Because the verse addressed to the brethren. So, the verse will talk about in well-doing as a believer. So, tayo po'y manalangin na aming Diyos nakita sila at Panginoon, maraming salamat sa bahan ito. Maraming salamat po sa presensya ng Panginoon sa pag-ibig po sa amin patuloy dito sa iba't namin. Dahil ko po Diyos, kami yung pangunahan sa pag-aaral ng salita sa oras na ito. At ang naging mga kapatiran na nakisa po sa live stream dahil ko sa iyong pangunahan mo Diyos at maraming salamat Panginoon at natin ang dalangin sa parang Jesus. Amen. Tayo makakaupo na. Be not weary in well-doing. So ito ang title natin mga kapatid. Sabi na Apostle Paul, but ye brethren, be not weary in well-doing. May mga inaawit tayo. Isa po sa inaawit natin mga kapatid na choruses. Kapag may babautismoan, sabi natin, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ano? Nasabi dyan sa kinanta na sa choruses na yan, though no one join me, still I will follow. No? So though no one join me, still I will follow. Now we are now living in the perilous times right now. Tama? Perilous times means a dangerous time na meron tayo ngayon. And since mabuhay tayo ngayon in the perilous times, wala tayong makikitang mabuti. Even sa mga balita, hindi mabuti yung naririnig natin balita. Hindi maganda yung naririnig natin balita. Wala tayong marinig na magandang balita. Sa totoo lang, mga kapatid. Kahit magbasa ka ng balita, wala kang makikitang magandang balita. Sa lahat ng binabalita kayo, puro masama. Ano? So, kung
madali kang maapektuhan ng mga bagay na yun, maiinis ka na lang manood ng balita. Ano? Lagi may bad news laging dala-dala. Akala natin good news na lalo sa mga nagra-rise dyan, ang mag-asawa. Akala natin good news na piniyagay na basta may marriage contract. Hindi pa pala. Lagyan ng barrier. Uubusin talaga tayo. Paano tayo uubusin, di ba? Maraming mamamatay dyan kung sakali. Ano? Marami na nga nag-inarte, nagsakripisyo, isinemplang nila sarili nila. Sabay post, o bawal to. Marami din apektado sa COVID na yan. Ang dami. Ang dami apektado ng mga nawalan ng trabaho. Kaya napipilitan yung iba, gumagawa na ng masama. We are now living in the perilous times. But as a believer, sabi ng awitin natin, na choruses, though no one join me, still I will follow. At kagaya po na sinabi ng awitin yan, we must be willing to stand alone if necessary. Kahit mag-isa lang tayo, we need to stand alone if necessary. Kasi sabi ng awitin, nung bago tayo bautisman, though no one join me, still I will follow. Ano? Discouragement and peer pressures are the enemies of well-doing. Hindi ibig sabihin maraming gumagawa, tama na. Hindi ibig sabihin, ito na yung nakasanayan, tama na. Hindi ibig sabihin, matagal na ginagawa, tama na. Hindi po yun ang basihan, mga kapatid. Ano? Dahil marami sila, pastor, kaya marami po yung pressure, matindi po yung pressure, hindi ko po kayang tindigan kasi ang dami nilang gumagawa ng hindi mahusay, kaya napati ako nadadamay. Napasama na rin ako. Tandaan nyo, lagi natin alalahanin yung awitin. Though no one join me, still I will follow. Ibig sabihin, mga kapatid, even na kahit po tayo mag-isa, if necessary, mga kapatid, we need to be willing to stand alone. Kahit mag-isa na lang ako. Kagaya po ng prinsipyo na sinabi ni Joshua, as for me and my house, sabi niya, if it seem evil unto you to serve God, but as for me and my house, sabi niya, kahit kami na lang ng pamilya ko. Kung sa tingin niyo masama ito, kami na lang ng pamilya ko, kung sa tingin niyo masama ito, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi niya kinailangan ng iba pang mga kasama, pero yun ang tinitindigan niya. Na kahit wala siyang makasama, still, he will follow. Ano? And discouragement and peer pressure, yan ang nagiging kalaban in well-doing. Ano? Kaya mga kapatid, yan po sinasabi sa atin ng salita ng Diyos ngayon. Sa verse natin na ginamit po yung phrase na, be not weary in well-doing. Huwag tayong manlumo. Huwag tayong mga lupaypay. Saan? In well-doing. Kahit ikaw na lang mag-isa yung gumagawa ng tama, huwag kang mga lupaypay. Huwag kang manghina. Kahit tayo na lang gumagawa ng tama, kahit ikaw na lang, kahit kayo na lang gumagawa ng tama, be not weary in well-doing. Yan po yung phrase na yan na binasa namin sa phrase na ito. Well-doing means it indicates a desire. Well-doing. Ano? We believe, mga kapatid, that the church dito po sa Thessalonica, meron sila tinatawag na burning desire to do well. A burning desire to do well. And tayo, for us, a true Christian and a good churches, we need to have a desire to be obedient to the Word of God. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, ito rin ginagawa rin ng ibang Baptist church. So dapat tayo rin nasa Baptist church, ito na rin ginagawa natin. Hanggat hindi natin napapatunayan yan ay tama at kasama sa pagiging paggawa ng well-doing, hindi natin gagawin yan. Kahit maraming gumagawa niyan. Ano? It indicates a desire na sinabi niya sa phrase na binasa natin. At pangalawa, may kita natin, in well-doing, it indicates more than just an acknowledgement of what well-doing is. Well-doing, it indicates a desire. In well-doing, acknowledgement, mga kapatid. Ano? Acknowledgement of what well-doing consists of. Ano? Tandaan niyo, mga kapatid. Well-doing is well-doing. Ano?
Walang iba, hindi na natin kailangan unawain kung tama ba ito gagawin natin. Basta yung sinabi ng Panginoon na tamang gawin, hindi mo kailangan pag-isipan kung tama yung ginagawa mo. Dahil sinabi ng Panginoon. Ano? And sabi ng pangatlo dyan, in well-doing shows the spiritual attrition that takes place over a long period of time. Ano? Huwag tayong mga lupaypay in well-doing. No? Huwag tayong mga lupaypay. Huwag tayong manghina. Ay pangapat, sabi niyan, brethren, be not. It brings the plea down to the individual church over which the pastor and flock have control. Now, Thessalonica could not control the churches of Asia, but could control their own church. Hindi natin kailangan kontrolin yung ibang simbalik. For example, sa atin ang galing ang kaintab. Hindi natin kailangan sila kontrolin, but we could control our own church. Pwede tayong magkaroon ng isang kasunduan dito, mga kapatid, that no matter what happened, we will continue in well-doing. Kasi sabi niya, mga kapatid, brethren, be not weary in well-doing. Ang inausap na po sa Pablo dito, Thessalonians, Thessalonica, na hindi man nila kayang kontrolin ng buong Asia, mga kapatid. Hindi nila kayang pagsabihan o mapanghawakan, pero yung sarili nilang lugar, sabi nila, mga kapatid, huwag kayong mga lupaypay sa paggawa o sa paggawa ng mabuti. Ano? Ganun din po sa ating mga kapatid, ano? Well-doing. Isang pagpapaalala sa ating mananampalataya sa kalagitnaan po ng perilous times na nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon. Samot-sari, mga kapatid, meron sa trabaho natin, may pressure dyan, may peer pressure dyan, meron discouragement dyan, may disappointment dyan, na kung saan yun po nagiging kalaban natin in keeping a well-doing attitude. Ano? Now, ang word na well-doing, mga kapatid, kung titignan natin sa Biblia, nakita po ito ng 6 times sa New Testament. 6 times. Ano? Now, well-doing takes patient continuance. Well-doing takes patient continuance. In Romans chapter 2, verse 7. Romans chapter 2, verse 7. To them who by patient continuance in well-doing seek glory and honor and immortality, eternal life. Ano? Now, patient, pasensya, continuance. Patient continuance, mga kapatid. Nagtutulot to ng patient continuance and well-doing. Now, stay with what? We need to stay with the Bible. We need to stay the principle of the Word of God. We need to stay in keeping a well-doing. Kasi mga kapatid, sa pagpapanatili natin na ito, hindi naman yung tao ang magbibigay ng reward. Eh. God will reward it. So, ginagawa natin ito, mga kapatid, hindi to please everybody. Ito yung nagdudulot ng patience and continuance. Nagpapatuloy tayo. Kahit nandito tayo sa perilous times, mga kapatid, we need to continue in well-doing. Hindi tayo pwedeng manlupaypay. Hindi tayo pwedeng manlumo. Hindi tayo dapat magpa-apekto. Talagang hindi mo maiwasan na apekto tayo, pero hindi ka dapat magpa-apekto sa mga nangyayari, sa mga nakikita natin, at maging lisensya yan para huminto tayo. Tandaan niyo, mga kapatid, well-doing takes patience and continuance. Ano? Another verse in 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18. For our life affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Hindi tayo nakatingin doon sa temporal things, but we are looking for the eternal things that someday, if we keep and continue doing well,
Someday, God will reward us. God will reward us. Hindi dito sa temporal things na mga kapatid na kung saan appreciate tayo ng ibang tao kahit hindi tama yung ginagawa natin. Mga kapatid, hindi po tayo nabubuhay dito to please everybody, but we are living here to please our God and Savior. At the only thing na nakapagbibigay ng lugod sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, is faith. Without faith, we cannot please God. At kaakibat po ng faith, mga kapatid, faith with works. We are doing good because we are saved. We are to do well because we are saved. Nagiging mabuting tao ka kasi ikaw ay ligtas. Hindi ka nagiging gumagawa ng mabuti para maligtas ka. Yan ay bunga ng ating pagiging isang ligtas. At yan po yung bagay na yan na nakapagbibigay ng lugod sa ating Panginoon. Maaaring sa paggawa mo ng mabuti, sa paggawa mo ng matuwid, may mga tao din sa paligid natin hindi matuwa. Yung maging honest ka nga lang sa trabaho, marami nang naiinis din. Tama? Yung maging honest ka sa trabaho mo, marami kang makakaaway niyan. Totoo. Sa mga nagtatrabaho, kung ikaw gumagawa ng honest dyan, ang tingin sa'yo ng mga nasa paligid mo, hindi ka mapagkakatiwalaan. Okay lang, basta ikaw ay mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Dahil sa maliit na bagay na yun, nandoon yung pasensya mo at pagpapatuloy in keeping well-doing. Kasi hindi natin tinitignan yung temporal things eh. Anong temporal things na nandoon? Yung ma-please natin, yung okay lang ako sa kanila. Okay lang, nakikisama lang naman ako eh. That is temporary. Pero pagdating natin doon sa eternal, mga kapatid, nakita na hindi tayo nagpatuloy na gumawa ng mabuti. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo nakatingin doon sa temporal, but we are looking doon po sa eternal. Na provided ng ating Panginoon. Siyempre yung una, mga kapatid. Pangalawa, well-doing silences the critical tongues of themselves. The critical tongues of themselves. Paano po yun? 1 Peter chapter 2, verse 15. 1 Peter chapter 2, verse 15. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men. See? But in well-doing, you may silence the ignorance of foolish men. So ano pong lesson natin dito? Do not quit doing well-doing because of what people say about you. May mga tao sa paligid natin, mga kapatid, maraming sinasabi, if we keep doing well, maraming sinasabi kapag nagpapatuloy tayo ng kahusayan ng tamang ginagawa natin. Sabi niya, mga kapatid, huwag kang tumigil dahil sa kung anong sinasabi nila. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong huminto. Huwag tayong mag-quit. Marami tayong matatagpo ang mga tao dyan. They know what is right and they know that you are doing right. But they know what is right, but they are not doing what is right, but they know you're doing what is right. Alam nila gumagawa ka ng tama. Alam nila yung tama, alam nila ginagawa mo yung tama, sila alam nila lang yung tama, pero hindi nila ginagawa yung tama. Kaya yung gumagawa ng tama, maliwanag sa kanila yun. Pero never stop doing what is right, kapatid. Aside sabihin nila, bahala ka kami, basta itutuloy namin ito. Huwag tayong huminto ng paggawa ng tama. Ngayon, dahil alam nila gumagawa ka ng tama, alam pong nagiging pakiramdam nila, this makes them uncomfortable when around you. Hindi sila ngayon makakapagsalita basta-basta. Hindi sila komportable. Kasi mga kapatid, ito po katotohanan. The world must seek Christ in us as they excel. Kailangan makita sa atin ang Panginoong Kristo. Mananampalataya tayo eh. Hindi dapat makita yung kamunduhan sa atin. Sa halip, makita sa atin ang Panginoong Kristo.
no matter what they say mga kapatid, yung pagpapatuloy mo ng paggawa ng well-doing, yan ang magpapatahimik sa kanila. Maraming, ang Pilipino dito sa atin, ang Pilipino magaling mag-isip ng mga nicknames eh. Magaling mag-isip. Sa amin meron kami pinapangalanan doon na dahil kamukha niya yung ating presidente. Pinangalanan after the name of our president. Kamukha niya kasi. Ano? Minsan, bibigyan ka ng nickname. Maganda ng mga Pilipino eh. Kapag ikaw ay sumpungero, ang tawag sa'yo, mata. Tama? Ngayon, high-tech na. Dati kasi mata. Ngayon, tawag na sa'yo ay walking CCTV. Pag ikaw naman ay all-knowing, ang tawag sa'yo, si Talino. Ayun na si Talino. Ano? Pag ikaw ay sip-sip, nasabihin sa'yo, ikaw ay tagapagmana o anak. Ang galing na Pilipino maglagay ng nicknames. Depende sa pinapakita mo karakter. Pero kapatid, kung bibigyan ka ng nickname dahil gumagawa ka ng mabuti, kahit ano pa yan, okay lang yan. Alala ko kay Jomar, may tawag Jollibee. Jollibee. Pagka ang kasama nila daw ay pabida. Kasi ang Jollibee, bida ang sarap. Kapag pabida daw sa trabaho, ang tawag nila Jollibee. Kita mo ganun talaga ng Pilipino. Pero kapatid, kung ikaw ay bibigyan ng nickname, because you're keeping doing well, okay lang. Ano? Minsan sabi natin parang insulto na kasi, Pastor. Hindi actually insulto yun. That is part of your life, persecution. Basta gumagawa ka ng tama, hindi mo mawawala din yung mga nagpe-persecute sa paligid natin. Ano? Sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 12. 1 Peter chapter 2, verse 12. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by our good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Kahit ano pa yung sinasabi nila sa'yo, importante, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Ano? Huwag tayong magpadala dahil sa kung ano sinasabi nila. Kasi may mga taong ganito eh. May ginawa ka na, halimbawa na ganito pa. Bumili ka ng bahay. Halimbawa, bumili ka ng bahay. Ang binili mong bahay ay maliit lang, tama lang. Gusto mo lang maliit lang. Ngayon, may mga critics din sa paligid natin. Sabi nila, dapat ito na lang binili mo up and down, safe ka pa. Malaki pa. Binili mo naman. Sige, bibili ko na lang up and down. Sabihin, up and down binili mo, hindi ka na lang ito, binili mo, malaki lote, mas marami kang magagawa. Binili mo naman, at tao walang kontento. Kaya kung patuloy mo pakikinggan ang komento ng tao, at yun ang hahayaan mo mag-drive sa iyong buhay, yung komento ng tao, walang kakontentohan yan. Kaya ano man ang sabihin nila mga kapatid, just keep in well-doing. Kasi tama yung ginagawa mo eh. Basta tama yung ginagawa mo, ayon sa salita, prinsipyo ng Panginoon, be not very in well-doing. Ano yung well-doing na yan, mga bagay na yan? Yung naaayon sa katuwiran ng ating Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid, sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His what? Righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi lang sinabi doon mga kapatid that we need to seek the kingdom of God and His righteousness. Katwiran. Yung katwiran ng Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, we can glory our God kung ang hinahanap natin at pinamumuhay natin ay yung katwiran ng Panginoon. Tama po? Hindi yung katwiran natin. Sabi ni Atty. Jose Sison, kapag may katwiran, ipaglaban mo.
Ngayon, ano yung katwiran na yun na namumuhay sa atin? Katwiran ng ating Panginoon. Katwiran. Hindi katwiran na sinasabi na ikaw ay nangangatwiran. Hindi, katuwiran. Tuwid. Yung matuwid na prinsipyo at pamamaraan ng ating Panginoon. Ano ho? Kaya nga po, well-doing silences the critical tongues of the unsaved. Ay, ano sabihin nila? Ito yung napatunayan mong tama ayon sa Panginoon, yun ang pagpatuloy. Ito ang sabi ng Panginoon eh. Ang sinabi ng salita ng Diyos, ito yung dapat mong gawin. Alam mo kapatid, kahit wala ka sa simbahan, dapat may pamuhay kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Madalas ang nagagamit sa labas pagdating sa salita ng Panginoon ay yung honesty. Madalas sa trabaho natin, maraming hindi honest. At kapag ikaw ay honest, asahan mo maraming kritiko sa paligid. Pero kapag hindi ka honest, marami kang kakampi sa paligid. Ito, kinakapira ng iba sa trabaho. Kasi ako nagtatrabaho ko kaya naririnig ko yung mga hinaing ng mga kapwa ko ng empleyado. At iba-iba ang mga karakter at attitude ng tao. Masyado kang dedicated sa trabaho mo, hindi ka naman binabayaran ng malaki. No? Sabi ko sa kanila, kung ganun naman pala yung prinsipyo niyo, bakit kayo nag-apply dito? Alam niyo naman palang ganyan ang pasahod sa inyo, hindi lumipat kayo ng iba para mas malaki. Kaya hindi ako masyadong nag-aalis ng trabaho eh. Kasi maliit yung sahod eh. Mananampalataya tayo, hindi natin gano'n ang attitude natin. But we give our best because we glory God. Sabi yan, whatsoever you do, do it heartily. Not for the man, but for the Lord. Kaya nagtatapat sa trabaho kasi nakakahiya sa Panginoon. Sabi nung isang kwento sa isang, matagal ko na naikwento ito, nabasa ko lang dito. Isang manggagawa rin. Kaya natin, mga manggagawa. May isang manggagawa rin sa kanilang simbahan. Sa kanilang simbahan, isa siya sa soul winner sa loob ng simbahan nila. Kahit siya manggagawa. Trabador, sa empleyado, sa lahat ng kanyang mga nakakatrabaho, nadadala niya sa simbahan. Ngayon, nagkaroon ng pagtataka yung pastor. Bakit? Napaka-mabunga mo kahit ikaw ay empleyado. Kapila ng ikaw ay pagkakaroon ng kaabalahan. Inalam niyang maiging. Sa paano niya inalam? Tinanong niya yung isa sa mga naging bunga ng miyembro nila. Sinabi siya namamangha yung pastor nila. Kasi lagi may bisita at laging pag may bisita, nagkakaroon talaga ng bunga lagi. Ay tinanong niya yung isang katrabaho, ano yung nagtulak sa inyo? Paano niya kayong nahikayat na sumama dito sa loob ng simbahan? Sabi no kanyang isang naging bunga, Pastor, ganito po yan. Alam niyo bang si kapatid? Lahat kami doon sa trabaho, pare-pares kami ng obserbasyon. Sa lahat doon sa aming kumpanya, siya lang yung napakasigasig sa pagkatrabaho. Never namin narinig magreklamo. Never namin nakitaan ng panlulungo sa kanyang pagkatrabaho. Laging masaya yung kanyang aura, yung kanyang spirito. Kaya lahat kami nagkaroon ng curiosity. Kinausap namin siya. Bakit ganyan ka kahit minsan may sitwasyon tayo sa trabaho, kahit pagod na, napakamasiyahin mo, pero wala ka ba problema? Gusto niyo malaman, sabi niya. Sumama kayo sa akin sa araw na ito, sa linggo. At ipapaalam ko sa inyo kung bakit. Tapos sasabi ng tulad, kinakausap ng pastor, at totoo pastor, namangha kami. It silences the critical tongue of the unbelievers in keeping well-being. No? Kasi mga kapatid, if we praise God, mga kapatid, ang Diyos gagawa ng paraan yung mga nasa paligid mo makapansin.
Pero ibang maging motivation kapatid na malugod ang nasa paligid, ang motivation, malugod ang Panginoon sa atin. Nakatingin sa atin. At ang Diyos ang gagawa ng iba. Ano? Hindi madali yun kasi mga kapatid. Expected natin mga kapatid, if andun tayo sa stage ng well-doing, gumagawa ka ng tama, gumagawa ka ng matuwid, andyan dyan ang persecution. Pero ano bang sabi ng Panginoon sa mga pinipersecute? May sinabi ba ang Panginoon? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12. Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12. Blessed are they which are what? Ang sabi niya? Persecuted for righteousness. Tingnan niyo po hindi po ibig sabihin laging may paliwas sa'yo, persecution na. Hindi po. Ito sabi niya, ano? Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Dahil gumagawa ka ng matuwid, gumagawa ka ng tama, nape-persecute ka dyan, ang sabi ng Panginoon dyan, kung yan ang bunga, persecution ang bunga ng paggawa mo ng mabuti, ang sabi ng Panginoon, you are blessed. Mapalad. Pinagpala. Ano? Nagagalit sila sa iyo kasi ikaw ay gumagawa ng tama. Ikaw ay gumagawa ng matuwid. Sabi ng salita ng Diyos yan, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. For heirs of kingdom is the kingdom of heaven. In verse 11, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Ito nyo? Ito yung sinabi niya, revile, gumawa ng hindi maganda sa iyo, mag-persecute sa iyo, magsalita ng kasamaan patungkol sa iyo na hindi naman totoo. Tama? Ano yung mga false accusation? Minsan may mga taong ganyan sa paligid natin, lalo kapag ikaw ay nasa estado na gumagawa ka ng katwiran, andyan sa paligid mo, may magsasabi din ng false accusation. Pero sabi ng Panginoon pa rin, may nagagawa sa inyo dahil gumagawa ka ng matuwid, you're blessed. Tandaan niyo mga kapatid, hindi ang tao mag-aangat sa iyo, pero ang Diyos ang mag-aangat. Sabi ng Panginoon, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. Kahit anong pag-tear down ng marami sa atin, basta hindi tayo nanlulumo in well-doing, hindi ka napapapekto yan. God will lift you up, kapatid. God will bless you more. Openly. Ano? Makikita yan ng mga kritiko mo. Ano? See, you're blessed. Ano? Yung mga nagsasabi sa iyo, pag nakatalikod ka, hindi natin masabi may mga tao dyan sa paligid natin, na mga kasama natin sa trabaho, sa eskwela, o saan man, kapag nakatalikod tayo, may mga sinasabi. Tama? May mga sinasabi. May mga kung ano-anong sinasabi, pero sabi ng Panginoon dyan, kung sino man ang gumagawa niya, kung ginagawa man yan sa iyo, ang sabi ng Panginoon, you are blessed. You are blessed. Basta gumagawa ng katulad. You are blessed. Kaya nasabi ng verse 12, rejoice. O, di ba? Nakarinig ka ng gano'n, hindi sinabi mga kapatid na mag-mourn ka, pero sabi niya, rejoice. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which are before you. Kapatid, hindi lang ikaw ang nakaranas ng persecution ng mangyayari sa iyo. Nauna na yung mga prophets. Nauna na yung mga propeta ng Panginoon. Nauna na yung mga unang nilalang na ginawa ng Panginoon na nasa Kanya, na nanindigan, gumawa ng matuwid. Ano? Nanindigan, gumawa ng matuwid, nakaranas din ng persecution. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang malungkot, huwag kang mag-mourn, huwag kang manlumo, huwag kang manghina. Pero sabi ng Panginoon, rejoice and be exceeding glad. Nagagalak ako kasi merong nagpe-persecute sa akin. Nagagalit sila kasi gumagawa ako ng tama. Sa panahon na kung saan ang panahon natin ngayon, ang mundo natin ngayon, wala ka nang makita tama. Dahil yung mali, yun ang nagmumukhang tama. At yung tama, ang pinagmumukha nilang mali.
Yan ang panahon natin ngayon, kapatid. Kaya hindi natin kailangan sabayan yan. Ano dapat natin gawin? Stay in an old-fashioned way, mga kapatid. Ang mali ay mali. Ang tama, siyang tama. Ano? So, well-doing silences the critical tongue of the unbelievers. Unbelievers na talaga magsasalita yan. Meron man sa mga believers yan, madalang yan. Pero madalas, sa unbelievers. Niyayin mo nga magsimba, minsan sasabihin niya, hindi. Masunog ako. Ba, okay lang mapasok pansamantala. Pagpasok ko simbahan, kaysa sulugin ako habang buhay, same yan. Hindi totoo yung sinasabi nila, pero yung katotohanan tungkol doon sa tiyak na kapamakan yun ang totoo. Number 4, mga kapatid. Number 3. Well-doing can bring about persecution in the will of God. Ano? Can bring about persecution. And point number 3, binasa natin kanina, no? The 1 Peter chapter 3, verse 17. For it is better if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Mas maigi, mga kapatid, nagkaroon ng suffering kasi gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng matuwid, rather than doing evil things. Ano? Rather than doing evil things. Although marami po sa ating mga kapatid, in reality, no? Pagpatotoo yan, ayaw natin ng persecution. Kasi minsan, dahil may emotion tayo, nasasaktan tayo. Nahihirapan din tayo. Pero ito po yung realidad sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya as an encouragement sa atin, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, although hindi natin gusto yon, sabi ng salita ng Diyos, pinagpala ang natutunan. Pinagpala. Ano? Huwag ka lang babawi ng salita. Diba, minura ka. Mumurahin mo din. Hayaan mo sila magmurahan. Hayaan mo sila magsabihan ng hindi maganda. Hayaan mo sila. Basta ikaw, alam mo yung ginagawa mo na matuwid at tama, hayaan mo lang kasi ang Diyos ang bahala. Sabi ng Panginoon, huwag natin ilagay sa mga kamay natin yung paghihiganti. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay it, say it who? Say it the Lord. Ano? Kaya kung ang kalaban o ang kaaway na gugutom, pakainin. Kung ang kaaway na uuwaw, painumin. And shall heap the coals of fire in the head. Ano? Ang ginagawa natin doon, mga kapatid, we overcome evil with good. We overcome evil with good. Huwag tayo ma-overcome ng evil. But we need to overcome evil with good. Kasi evil for evil is nonsense. Evil ang ginawa mo sa akin, evil din ang gagawin mo sa'yo. Sabi nila noon, ang batas ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, dugo sa dugo, laman sa laman. Kinanting mo ako, kakantayin din kita. Sabi nila noon, ang pag nagnakaw, anong gagawin? Puputulin yung kamay. Kung ano tayong ginamit ko sa kasalanan. Pupulin, tatanggalin. Ano kaya sa panahon natin ngayon, chismis, no? Ganun pa rin, tinanggal yung dila. Hindi na makapag-chismis. Pero kasi ang mga chismosa, mukha pa lang panalo na. Pag tumingin ng ganyan, nagkaintindihan na yun. Mas natahimik yun pag dumadaan yung pinag-uusapan. May ganun, kapatid, sa buhay natin. And we need to expect that kahit masakit, pero sabi ng Panginoon, as an encouragement, you're blessed. Pag may nagsasabi, may nagbabackfighting sa'yo, you're blessed. Basta, you're doing well. For righteousness' sake. Pero kung hindi tama yung ginagawa mo, may nagagalit sa'yo, natural yun. But hindi yun kasama sa sinabi ng Panginoon na you're blessed. Kasi tama.
ko kagaya nung dati bawal-bawal pa mag-angkas kasi dito. May bumbero, tinanong ko siya, angkas niya, may angkas siya babae. Ganda naman yung tanong ko siya. Pwede na palang mag-angkas. Sabi ko sa bumbero pa. Tapos ang helmet pa niya, yung helmet ng bumbero. Tapos yung babae wala pang helmet. Samantalang kami, kahit malapit, full battle gear kami kasi motor eh. Yan ang batas eh. Yung Covenant Riders, sundin natin yan. Sabi ko sa kanya, pwede na palang mag-angkas. Bawal pa. Sabi niya sa akin, sabi ko, anong ginagawa mo? So, may ganung pagtotolerate. Pag may ginagawa tayong mali, may ganung pagsita. Pag may ginagawa tayong mali, huwag tayo magalit. Pero sa kabila ng may sumisita tayo sa paggawa mo ng mabuti, sabi ng Panginoon, magalak ka. Maraming salamat kasi sinisita mo ako. Sino ba dito sinisita sa bahay nila pag nagbabasa ng Biblia? Meron ba? Sino ba sa atin dito sinisita kapag ka nagpe-pray? Meron ba? Kapag nangyayari sa iyo kapatid, kahit sa trabaho mo, sinisita ka, tinatawanan ka, sabihin na, oh, ganito, ganyan, na banal, oh. Okay lang yan. Huwag ka mahiya. Sabi ng Panginoon, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward. Okay? Number 4, mga kapatid, well-doing has a reward. Yan yung reward na sinasabi ng Panginoon. Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. And let us not what? Be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we what? Faint not. Aani ka rin. Basta huwag ka malumo. No? And I tell you this kapatid, tayo pong lahat dito, mga kapatiran, hindi tayo tatagal ng 15 years kung hindi tayo nagpapagal in doing what is right. Ito na ang reward sa atin ng Panginoon. Lahat ng hinihingi natin sa Panginoon na isa ikabubutit, ikahuhusay ng ating ministeryo, mga kapatid, ipinagkakaloob ng Diyos. At maging sa ating individual na panalangin, if we keep in well-doing, there is a reward. Ano? Kasi tayo po'y aani. Aani tayo if we faint not. Kaya sabi mga kapatid, huwag tayo malumo. Brethren, be not weary in well-doing. Mahirap talagang mag-go against the flow. Ito ang flow ng mundo. Hindi po tayo dapat sumabay dyan sapagkat we are not of this world. Although we are in the world, but we are not of this world. Sapagkat tayo po'y mananampalataya and we are an ambassadors here. Dapat against the flow tayo, kapatid. Hindi tayo go with the flow. Sabi na para walang gulo, sige na. Para lang walang gulo. Hindi, magulo yan. Magulo yan, kapatid. Kung sasabay lang tayo sa agos, mas magulo yan. Bakit magulo? Sasabihin, Kristiyano ka, pero parehas tayo ng ginagawa. Ang gulo mo, sabi ng unbeliever. Pero makita sa atin yung distinction. Kaya sabi ng salita ng Diyos, be not conformed to this world, but be ye transformed. Ano? And love not this world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Walang reward doon. Pero doon sa pagpapanatili natin, mga kapatid, ng well-doing, there is a reward. If we find that. Nagtanim ka ng kabutihan aani ka rin ng kabutihan. Tama? And I believe wala po sa atin ditong ayaw umani ng kasamaan. Amen? Wala. So what we need to do, mga kapatid, ngayon pa lang, simulan na natin. Ano? Pero may nagsimula na, kaya nga umabot tayo sa ganito eh. Kung may mga pinagdaanan tayo, mga kapatid, pero may binibigay pa rin sa atin ng Panginoon. Kahit sa individual sa atin. Isipin natin dati tayo yung mga walang-wala. Ang iba sa atin, mga walang-wala. Dati ang iba sa atin ay mga naglalakad. Dati ang iba sa atin mga nag-bisikleta. Dati ang iba sa atin walang kalusugan. Ngayon may mga kalusugan at sobrang lulusog ngayon. Sobrang lalakas ngayon.
Ang dati sa atin dito, mga walang pangarap, ngayon may mga pangarap na. Yung provision pa lang ng Panginoon materially, makikita mo na rin eh. And most, siyempre, pati sa spiritual condition natin, ang iba sa atin bumanag po spiritual ngayon at mas nakikitaan ng bunga. Ano? Lumalago sa lahat ng aspeto. If we keep well-doing, mga kapatid, mayroong reward yan. At yan ay pangako ng Panginoon. Ano? For the past 15 years, mga kapatid, 15 years. Tapos next year, 16 na po yung price covenant. Maraming pinagdaanan ng iba sa atin dito, nasaksiyan talaga ang pagsisimula. Ako hindi ko nasaksiyan ang pagsisimula, pero ayon sa patotoo, mahusay pa rin ang katapatan ng ating Panginoon ayon sa pagsisimula. At nananatili yung katapatan ng Panginoon hanggang ngayon. Natatagpuan natin yun. Ano? Then we need to keep in well-doing. Ano? Because well-doing has a reward. And lastly, number 5, well-doing places the child of God in the protective realm of God's faithfulness. Nandun tayo sa under tayo ng proteksyon ng katapatan ng Panginoon. Well-doing. Although nandiyan dyan ang mga persecution sa paligid natin, nandiyan dyan yung mga false accusers sa paligid natin, nandiyan dyan yung mga taong hindi talaga natutuwa at nalulugod sa atin, but still, tayo po ay nandoon sa ilalim ng proteksyon ng katapatan ng ating Panginoon na hindi tayo makakantay naman. Kasi ikaw ay nasa proteksyon ng Panginoon. Nahihirapan yung puso nila sa kagagalit sa iyo, ikaw hindi, masaya ka, sarap ng tulog mo. Okay lang, galit kayo sa akin. Basta ako hindi ako galit sa iyo. Kaya nga kung mga mananampalataya, hindi nangaaway, tama? Pero inaaway. Totoo po ba? Tayo mananampalataya, hindi tayo nangaaway. At kung tayo tatanungin, wala tayong kaaway. Pero tayo ay inaaway. Kasi bakit tayo inaaway? Kristiyano ka eh. Kung ikaw ay nanatiling gumagawa ng matuwid, expect mo yung mga bagay na yan. Yung mga magagalit. Sa trabaho nga namin, dahil supervisor ko si Papsi ngayon, maingat sila magsalita kasi inisip nila baka magsumbong ako sa tatay ko. Hindi naman ako gano'n eh. Basta tamang walang iligan na ginagawa. Okay lang, sige lang, kwentuhan lang. Ingat magsalita eh. Kasi nga, nandyan yung anak ni Sir dito, baka magsumbong. Kung hindi yan ikasasama, okay na. Pero kung narinig ko na, nagbabantaan mo kami na, isumbong kita. Masama na yung plano mo. Ano? Lalagay tayo sa protection ng Panginoon. Hindi mo kailangan proteksyonan yung sarili mo, sabihin mo na, babawi ako, pastor, para sa akin to eh. Inagrabyado ako. Oh, sabi ko ay salitang agrabyado, huwag na natin gamitin. Sapagkat Kristiyano tayo, hindi tayo agrabyado. Ang nagsasalitang agrabyado, yung parang walang pag-asa sa Panginoon. Hindi ko yung kapatid ko. Ano sabi agrabyado? Pastor, na-agrabyado nga tayo, di ba? Mga agrabyado yan. Mga agrabyado ginagawa nila, pero hindi ka agrabyado. Because we are on the winning side. We are on the Lord's side. So tingin nila, na-agrabyado nila tayo, okay lang, but we are placing, or God is placing us under the protection of God's faithfulness. Ano dapat gawin? We need to keep well-doing. Keep well-doing. Tama pa rin yung gawin mo. Huwag manatili o huwag na tayong maudyukan na gumawa ng hindi maganda kasi ginawa tayo ng hindi maganda. Ano? Sabi nga nila, totoo yung kasabihan na kapag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, batuin mo na, tinapay. Sabi nila, may palaman naman daw, hollow block. At least tinapay yung unang tatama. May palaman niya. Hindi ako updated sa showbiz pero binabasa ako. Showbiz to. Hindi naman nila tayo kayo eh. So, ini-interest ko nito dahil sikat na sila sa social media. Abot Isidro ba yun? Si Abot Isidro? Abot Isidro na
May sinasabi lamang kay Jinky? Oo, yun. Tama ako. Oo. Bakit doon sa kalagitnaan ng kahirapan, pandemya, na ako pang parang paklas-klas doon, Jinky? Ano ba yun? Pero ginawa ni Jinky, hindi niya sinagot ng papalang yun. Ginawa niya, imbis na sumakay siya sa magagarang sasakyan nila, sumakay siya sa kalabaw, kasama ng mga anak niya. Sumakay siya. Ngayon, itong Abot Isidro, kung ano pa rin ang binabatong salita laban doon sa kay Jinky. Yung Jinky naman, patuloy na ibinaba yung kung ano yung level ng status nila kasi sanay naman sila sa hirap. Sabi mo yung sasakyan, sakay ako sa kalabaw. Yung pamilya ko, yung mga anak ko, sa kalabaw kami. Hila-hila ng kalabaw. Hindi komportable. Punto ko nito kapatid, masakit yung salitang ibabato sa'yo, masakit yung gagawin sa'yo, hindi mo kailangan balikan ng masakit doon. Kasi walang reward doon. Mawawala tayo doon sa ilalim ng proteksyon ng ating Panginoon. Hayaan natin, ibigay natin sa Panginoon ang mga bagay-bagay na kung nagagalit sila sa kadahilanan ng paggawa mo ng katuwiran, for righteousness sake kapatid huwag natin aalisin yun, baka sabihin ka agad natin, hindi na pepersecute ako, teka, bago mo sabihin na pepersecute ka, ano mo na yung ginagawa mo? Yan ba'y righteousness sake? Baka naman hindi talaga matuwid, baka hindi persecution yan, baka chastisement. Ano? Yan lang po, no, mga kapatid, unawain natin maigi. Ano? Ay sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 19, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Diba? Ay sabi ni Moses, mas pipiliin ko pa kasama ng Israel sa wilderness at nagpupuri sa Panginoon kaysa nandito ako sa Egypt kasama ang mga gumagawa ng taliwas sa Panginoon. Masarap nga buhay sa Egypt, sabi niya, pero taliwas naman sa ginagawa ng Panginoon. I'd rather choose persecution and sufferings with the people of God in the wilderness and praising Him. Kasi ang end result, kapatid, laging ang finish line, lahat tayo mamamatay. At ang salita ng Diyos ang maiiwan. Heaven and earth shall pass away, but His word shall not pass away. Kaya tinitindigan natin ang kanyang salita, pinananampalatayaan natin ang kanyang salita, ang isinasabuhay natin ang kanyang salita. At hindi ang salita ng tao. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo aanin. Kung ano yung tinanim mo, siya aanin. Ngayon pa lang, tanim tayo ng well-doing. Huwag tayo magtago. Tandaan nyo, well-doing places the child of God in the protective realm of God's faithfulness. God is faithful, God. God is faithful. May pinangako, sa galing pinangako niya, gagawin. Amen. Ay, ito manalangin. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala mo sa amin ng mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na patuloy na nag-encourage sa amin, lalo po sa panahon namin ngayon na wala talagang katiyakan. Sa panahon namin ngayon, Panginoon, na kung saan ay very news times na talaga napakadelikado. Kung saan ang panahon namin ngayon, na meron na rin mga tao na hindi na po nagpapatuloy sa paggawa ng mahusay at mabuti. Kaya ito, Panginoon, kami yung mga anak, mga mananampalataya, ay tumalima sa iyong salita na pagwika ni Apostol Pablo na huwag kami manlumo sa paggawa ng mabuti. Huwag kami manghina sa paggawa ng mabuti. Bagkus kami po yung magpatuloy at lumago sa bagay mo. Maraming po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, kung meron mo po nakararanas ng persecution, ng false accusation, sa aming mga ginagalawang mga
lugar, sa aming trabaho, sa aming eskwelahan, sa aming tahanan. At kami nagpapatuloy na gumawa ng mabuti, subalit andyan dyan po ang persecution. Dalayan po Panginoon, mga kapatiran na ito na nakararanas ito, yung patuloy na gabayan at Panginoon. Kaya ng iyong nasabi sa iyong salita, kami ay nasa ilalim ng iyong proteksyon, ng iyong katapatan, if we keep well doing. Dalayan ko po, Panginoon, patuloy na ito po ang magbigay sa amin ng kalakasan, hinahon sa lahat ng bagay. Diyos, maraming salamat po. Yung pagpalain ng bawat anak mo at bawat isa sa amin sa oras. At kaya dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid.